Sige. Bari na tayong maupo. Sige. So, wisdom applied in health. Wisdom applied in health. Karaniwan na pag inisip natin yung mga patungkol sa Word of God, sa mga biblical principles. Sige, settle down. Settle down. Okay. Sige. Okay. Okay na tayo? Sige. Karaniwan na kapag narinig natin Word of God, biblical principles, commonly na iisip natin na pang mga spiritual na mga bagay ito. No? And lalo na kapag pinag-usapan natin yung freedom ng Lord, yung pag-break nyo ng bondages, iniisip natin from sin, from habits, mga emotional oppressor sa atin. Pero makikita natin na hindi lang kasi ganun eh. Hindi lang dun eh. No? Na ang Lord is concerned even about sa pangangatawan natin, sa ating physical health, no? Sa ating mental health. Ang Lord, nagmamalasakit doon enough sa atin na hindi lang siya sa isang aspeto lang doon, nandoon para tumugon, na pagdating doon sa iba na, bahala na kayo. No? Alam niyo mga specialistang doktor, sino dito nakapunta na sa mga specialistang doktor? Pulmonologist, cardiologist, orthopedics, mga surgeon, sino dito nakapunta na doon? Taas ang kamay. Yan, okay? Okay? Tapos, karaniwan sa kanila, since mga specialist nga ito, pag pinuntahan nyo sila, ang gagamutin lang nila, yung bagay na nasa field ng specialty nila. Kung ortho yan, patungkol sa buto, sa muscle, sa spine, sa extremities, kamay, paa, binte, hita, braso, mga ganun lang. Kung cardiologist, anything na about dun sa heart, no? And mga doktor in general, gagamutin lang yung physical na katawan. Mag-start kang mag-open sa kanya ng mga hinanaing mo sa buhay, medyo makikita mo yung doktor kung saan natitingin, tapos parang gusto ng putunin kasi hindi yun yung pakay niya, no? Yung katawan, no? And pagdating dun sa ngipin, hindi niya rin gagalawin yun kasi pang-dentista yun. Pero praise God, kasi ang Lord, pag siya nag-deal dun sa mga needs natin, hindi lang sa isang aspeto. No? Pag pampuso sa Lord yan, pag pangkatawan, pang doktor yan, hindi ganun sa Lord. Ang salamat sa Lord, kasi pag sa Lord, lahat kaya niyong i-deal. Pag sa Lord, kaya niyong tugunan. Naniniwala ba kayo na ganun? Naniniwala ba kayo na pang Lord, pang lahatan? Hindi lang pang maliliit na sakit. No? Pag sipon, ubo, sige, pag-pray natin. Ay, naku, mukhang malala na yan. Dali natin sa doktor. Hindi. Actually, pang lahat, pang malala at pang mild na cases, kaya ng Lord yan. No? O yung iba iniisip nila, sige, pagpapray natin sa Lord kasi malala na. No? Talagang sa Lord na lang. Pag magaanggaang pa, hindi, kaya pa to. Biogesic lang yan. Ingat. No? Pero pag sa Lord, lahat talaga. No? So gusto ko lang i-open itong topic natin sa 3 John 1 verse 2. Let us rise up in honor sa Word of God. First, 3 John 1 verse 2 pala. 3 John 1 verse 2, sabi dito, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So, let's pray. Father God, we come before you. In-honor po namin kayo. Hinihiling po namin na mangusap po kayo sa kalagitnaan po namin. Hinihiling po namin na yung word nyo po, Lord God, mag-speak sa puso ng bawat isa. Buksan mo po ito para po matanggap ang word ninyo, para po
ma-absorb po, Panginoon namin ito, O God, and hayaan mo po na makapag-deal po kayo sa bawat pangangailangan po ng bawat isa nito pong hapon na to. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pwede tayo maupak. Ang health ay blessing ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? No? Ang health ay blessing ng Panginoon. And even kahit na pinagpapala niya ang kaluluwa natin. No? Kaya nga sabi dito, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. No, lalo na kapag believer tayo, oftentimes unang natatarget natin yung kaluluwa. No, yung spiritual needs. No, nag-share tayo sa kanya para matugunan yung spiritual needs niya. And then pag na-meet lahat yon, yung spiritual needs, yung dun sa soul, sabi ni John dito, I also pray then for your good health. No? Lalo na kapag sa conquest, sino dito ang pag nag-conquest, nagsa-start din sa prayer for blessing muna? Hanggang ngayon. Ayun, may ilan pa. Meron pa ba dito sa right? Meron din? Ayun, pa ilan. Dito meron ba? Ayun, kailangan ko tawagin yung Ro para magtaas ng kamay. Ano? Sa lahat, meron pa ba? Okay? So, kasi ang Lord, pag nag-deal siya, dinideal niya even yung mga health na needs nila. Pansin niyo si Jesus, nung nag-minister siya, anong pinakamaraming miracles ni Jesus? Di ba health? Bulag, pinagaling. No? Lumpo, pinalakad. May leprosy, pinagaling niya. No? Tapos mga blindness na tapos mga mental health na condition, mga inaalihan din ng masamang spirito, pinagaling niya. No? Yun yung pinakamaraming kinds ng miracles na naka-record dun sa 4 Gospels. No? Nagpakain siya ilan? 2 beses lang. No? Nagpatigil siya ng bagyo mga ilang beses lang. Pero majority ng kanyang mga ministry ng miracles and signs and wonders dun sa mga tao ay healing. No? Napakalaking, kaya makikita nyo, since majority ng kanyang ministry dun sa mga tao ay healing, so siya ay concerned sa health ng mga tao. Naniniwala ka ba na ang Lord ay concerned sa health mo? Sa eczema mo, sa hika mo, sa mahina mong katawan, no, sa pabalik-balik na sakit. Lagi na lang tinatamaan ng sakit. Nag-alala ka na ngayon na bakit ganito, lagi na lang ako nagkakasakit. Yung laging nag-aalala, laging nag-iisip, hindi makatulog, nag-hyperventilate, madaling mahilo, madaling magpanic. No? The Lord is concerned about that. God is not just concerned with our spiritual and emotional well-being. No? Kasi bakit siya concerned patungkol dito? Sabi din dun sa Bible kasi na sa John 10:10 verse B, I have come that the sheep may have life and that they may enjoy it to the fullest. Ang layunin ng Lord, na kapag binless ka niya, may enjoy niya mo yun ng buong buo. Binigyan ka ng Lord ng pagkain, na masarap na pagkain, pero wala ka namang ngipin. Paano mo ma-enjoy yun? No? Binigyan ka niya ng maraming pera pan-travel, pero hindi ka makapag-travel kasi sakitin ka. Paano mo ma-enjoy yun? Di ba? No? So, ang Lord desires na i-deal yung health natin para ma-enjoy natin yung blessings niya to the fullest. In the Old Testament, isa pang reason, isa pang illustration para makita natin na sige, skip ko na yan. Medyo humaba na ako. 1 Corinthians 6:19 verse 20. So, naitatag ko na that God is concerned with our health. No? Naniniwala tayo doon. Ngayon, tingnan lang natin mga other principles patungkol sa Bible, patungkol sa kalusugan natin. 1 Corinthians 6:19-20. Sabi dito, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. No, sabi dito, anong tawag ng Lord sa katawan mo? Temple. Kumbaga, tirahan. Naniniwala ka ba na ang Lord, ang spirit ng Lord ay nakatira sa iyo? No?
Kung nananalig ka, ang Spirit ng Lord ay nasa iyo. No? Dahil dyan, ang tatak sa'yo, presence of God inside. Pogi. O, sabihin mo sa katabi mo, ang pogi mo. Yan. O, kahit babae, ang pogi mo. No? Bakit? No? Hindi ka gwapa. Pogi ka. No? Bakit? Presence of God inside. Tirahan niya ng Lord. Kaya lang, tirahan ng Lord, pero vinavandalize ng ilan. Winawasak nila. No, sinisira nila yung katawan nila. Pinababayaan nila yung katawan nila samantalang nandiyan ang presence ng Panginoon. No? Dati na pagsasabihan ako ng parents ko, particularly si mama noon, na kapag napapabayaan ko na yung health ko kasi kuha ng too much na mga responsibilities, tapos sabi niya, anak, lingkod ka ng Panginoon. Paano ka magagamit ng Lord kung ikaw ay sakitin? Ikaw ay carrier ng mensahe ng Panginoon. And tulad ng mga kabayo, na kapag yung kabayo wasak, paano maitatakbo yung message? No? So, ganun din sa atin, na ikaw ay maglilingkod ng Panginoon, pero paano ka makakapag-minister sa Panginoon kung lagi kang absent kasi lagi na lang may sakit, kasi napapabayaan yung katawan? No? So, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So, yung katawan mo, hindi rin yan sa'yo. Steward ka lang. Pinahiram yan sa'yo ng Panginoon. Papayag ka ba? Yung cellphone mo, pinahiram mo lang kasi makikipag-chat lang siya. Pagbalik sa'yo, wasak na ang screen. Pasag na ang screen. Naku, mga away ka, no? Kapag ganun. No? Baka biglang mananabunot ka na lang, no? Kaya lang ko lalaki, mananapak naman, no? Nakapagtaka nun, kapag ano. Anyway, so, hiram lang yan, yung katawan natin. You were bought at a price. Si Jesus ang bumili niyan. Yung lahat-lahat sa atin, binili na ni Jesus ng kanyang dugo. And sabi dito, therefore, honor God with your bodies. So, susuriin tuloy natin. Yung lifestyle mo ba, ino-honor mo ang Panginoon? Pag inaabuso mo ba ang katawan mo, ino-honor mo ang Panginoon? No? Let's say, walang limit, no? Kain ng puro mga bawal, na mga hindi masustansya, no? Breakfast ay soft drink, no? Ang tanghalian ay chichirya, no? Tapos ang hapunan ay instant noodles, no? Tapos afternoon, ang midnight snack, nagve-vape, yosi, no? Ang kanyang tubig ay alak. Paano na yan? No? Wawasakin ang katawan. And kahit na ikaw ay believer and you abstain from mga bagay na ganito, mga bisyo, no? Pero kung di tayo responsible enough doon, dinidishonor natin yung owner nito. Kasi ibabalik natin sa Lord itong katawan na wasak-wasak na. Puro may sakit, mahina, sakitin. Kasi hindi natin naingatan, hindi natin na-honor ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga katawan. 1 Corinthians 10:31, sabi dito, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Sabi dito specifically, whether you eat or drink, so, even merely mga kinakain natin, na do it for the glory of God. No, the glory of God. Kaya lang, parang hindi na makontrol yung katakawan. Lahat na lang, busog na, kakainin pa. No? Tapos, pinipigil na anak, tama na, nakakasama yan sa iyo. No, hindi, kain pa rin, kain yan, lalaki ako. No? Tapos kain lalaki, no? Or bata pa naman ako, kahit babae, pero kain. Tapos may mga condition na, nagkakasakit na, no? Tapos sabi ng doktor na kailangan niya na magpapayat kasi pero tuloy-tuloy pa rin, no? So whether you eat or drink, do it for the glory of God. Drinking naman, no? Sa tingin nyo kaya yung pag-inom ng alak, tas nalalasing, tas nawawalan na ng control doon sa sarili, tapos kung ano nang nasasabi, no? Tapos Christian, sa tingin nyo malulugod kaya ang Lord pagdating doon?
No? So whether you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. No? Kasi lahat ng pumapasok dito, ma-absorb ng katawan, may metabolize ng katawan, i-digest ng katawan, yung nutrients niya or whatever substances na nandyan, kakalat yan sa katawan mo, magkakaroon yan ng long-term na effect dun sa katawan mo, and magiging resulta yan ng pagkakasakit or pagiging healthy mo, depende sa mga ini-input mo inside. So, bilang family physician, meron lang ako mga kinampile na ito usually mga ina-advise ko sa mga pasyente ko. No? Number 1, pag-usapan natin tips lang, medical tips kung paano alagaan ang kalusugan. Number 1, food, proper diet. Na ano bang ibig sabihin ng proper diet? Ano yung proper diet? Pag sinabing good diet, hanggat maaari, stay away from processed foods. No? Kung ma-minimize yung processed foods, kasi mataas sa salts, mataas sa fats, mataas sa mga preservatives na nakaka-damage dun sa katawan, no? Yung kung mataas sa sugars, nakaka-produce ng diabetes, kung mataas sa carbs, sa mantika, sa fats, nagkakos ng overweight, nagkakos ng pagbabara dun sa heart natin. I tell you, marami akong pasyente na 20s, early 20s, high blood na, diabetic na. Ganun na ang trend ngayon. Kasi napaka-easily accessible na yung pagkain. At sobrang sarap na ng pagkain, hindi na siya healthy. No? Paano pinapasarap ng mga companies ito? Tataasan nila sa sugar, tataas nila sa salts, sa mga preservatives, at iba pa mga chemicals na hindi nakaka-help dun sa katawan. So anong best option? Natural. No? Sino dito kumakain ng gulay? Taas ng kamay. Sige. Yan, napag-aalaman. Sino dito kumakain ng prutas? Yan, very good. Very good, mga healthy. No? So, kasama yun sa diet. And it would be best, as a doctor, I highly encourage you na kumain ito, gulay at saka prutas, kasi ito talaga yung masustansya, ito talaga yung nakakatulong dun sa katawan, much less dun sa meat, much less dun sa primarily meat. And then, of course, yung mga junk food, yung mga wala naman masyadong sustansya pero masarap, pagkain, ganyan, tulad ng instant noodles. Sino dito mahilig sa instant noodles? Instant pancit canton, instant ramen, no? Ayun, sarap nun. Mga jampong, mga spicy noodles, no? Uso ngayon yun, no? Kaya lang ano siya, sa sobrang taas ng salt content niya, talagang masasagad yung katawan mo doon. And sa dami ng preservatives nun, prone sa cancer sa sikmura din kasi siya. So, best na, sige, paminsan-minsan, pero madalang na lang. No? Wag naman araw-araw. Wag yun ang laging hapunan or tanghalian natin. Okay? Tapos, so yun. No? And sino dito ang mahilig sa McDo? Ayan. Sino dito mahilig sa McDo? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay? Sige. Well, mga 1/3 natin. Sige, okay din siya every once in a while. Lalo na bata pa kayo, kaya pang iproseso ng mga katawan nyo. Kaya lang over time, pag naging habit nyo yan, no, pagdating nyo ng 20s, mag-gain kayo ng weight. Pagdating nyo ng 30s, yung mga fats niyan, magsisingit na yan sa mga arteries at blood vessels nyo at magsa-start na magkaroon ng mga sakit dahil dito. And yun yung reason, isa sa mga reason kung bakit may mga pasyente ako na 20s pa lang, diabetic, hypertensive na, madami-dami na rin ang kanilang mga gamot. No? Mga salty foods, fatty foods, etc. Ito. Sino dito ang mahilig sa kape? Okay. Sino dito mahilig sa kape? No, mga suki ng pick-up coffee, ng Starbucks? Sino dito mahilig sa Starbucks? Taas ang kamay. Wow, meron pa rin? Kahit na ang mahal-mahal na ngayon?
No, pa 300 na yung isang cup nila, no? Or because but first coffee. Yan, sino dito but first suki ng but first coffee. Ayan. McDo coffee. Ayan. Dunkin Donuts coffee. Yun. And best of all, 3-in-1. Yun. Okay. Oo. Sige, okay lang. Okay lang yung coffee. Pero ang recommendation is maximum na 4 cups of coffee a day. Recommendation to sa mga Amerikano. Hindi tayo Amerikano. Malalaki sila. Maliliit tayo. So wag natin sabayan sila sa dose nila. So ano to, dose related to kung ano yung kaya natin. Kung di ka sanay magkape, tas bibiglain mo siya ng isang araw, 4 agad. No, nako, mangangatog na yung kamay mo, pagpapawisan ka na, sisigmurain ka pa, hindi ka pa makakatulog mamayang gabi. No? So, maximum ng 4 cups, pero as much as possible, ang recommendation ko bilang doktor, huwag mong sasagarin siya ng 4 cups. Kung hindi ka BPO at hindi ka night shift, magstay ka na lang na 1 to 2 cups a day. No? Okay na yun. And isa rin na frequent na encounter ko na problem ng mga pasyente, hindi makatulog. Sino dito ang hirap makatulog sa gabi? Taas ang kamay. Dami. Talaga? Diyan sa likod, sa gitna. Sino pa ang hirap makatulog? Gabi-gabi to, ha? Hirap matulog. Sino dito ang pampatulog nila kape? Ay, nako po. Okay. Kasi ang coffee, meron siyang 8 to 10 hours na effect sa atin. At ang caffeine ay pampagising. Stimulant yan eh. Gigisingin yung katawan mo, pabibilisin yung heart rate mo, mas magiging alerto yung diwa mo, kumbaga pipigilan kanyang matulog. So, since 8 to 10 hours ang effect niya, ibig sabihin yan, 8 to 10 hours bago ka matulog, dapat yun na yung last coffee mo. No? Kaya, mga lunchtime, yun na siguro yung last. No? O sige, sa umaga, yun na lang, no? Pampagising. No, pero yung magko-coffee pa ng 5 p.m. ng gabi, no, 2 hours bago matulog, magko-coffee, mahirap yun. Doc, ano naman, nakakatulog nga ako kaya nga pampatulog ko siya No, pero hindi makakatulong siya sa quality ng sleep mo. Either pagising-gising ka or magiging very light lang yung tulog mo. No? So, sino dito mahilig pa rin sa kape? Kahit sa lahat ng sinabi ko. Okay. Sige, lagyan na lang ng moderation. 8 to 10 hours bago matulog, wala nang coffee para makatulog mamayang gabi. No? And then, sabi din dito, maintain a good weight. Kasi yung lalo na sa panahon ngayon, hindi na undernutrition or malnutrition ang problema ngayon. Ang problema ngayon is, anong tawag dito? Overnutrition na. Kasi ubod ng dali na bumili ng pagkain, mura na lang siya, no? Ang magkano na ang mga Oishi na chips ngayon, Oishi patata, magkano na ngayon? Mga nasa 20 plus. Malaking bag na siya. No? Yung mga Nova. At saka iba pa. No? Magkano ang instant pancit canton ngayon? Isang pakete nun? Ha? 12 pesos. Talaga, 12 pesos. At buti 12 pesos pa. Pero dati mga 8 lang siya eh. Mga ganon. Pero nag-inflate na rin. Pero mura kasi. Kaya yun yung laging kinakain. Kaya lang, tingnan lang natin yung nutrition nito. No, mas maganda pa rin na masustansya. And also, going back, mura kasi, kaya kayang bumili ng marami at kayang kumain ng marami. Kaya lang too much ay nakakasama na. No? Na dahil dyan, nag-gain ng weight. No? Kuya David, eto mga tanong sa akin, mga a few years ago, laging tanong nila, Kuya David, paano po magpataba? Kasi 18 years old, payat, puro butot balat. Sabi ko, naku, wag mong problemahin yan. Kasi ngayon, yan ang problema mo, pero pagdating mo ng late 20s, baliktad na problema mo. Ang tanong mo na sa akin, Kuya David, paano po magpapayat? No? Kaya ngayon palang maganda na sanayin na tama lang yung pagkain natin. No? Yung kaing kabataan na 5 cups of rice
per session. No, pagdating mo ng 20s, nako, lolobo ka talaga pagdating ng ganun. No? Lolobo ka talaga. So maintain a good weight. Paano malaman ang tamang timbang? Lalo na sa ating mga Pilipino, pagpayat daw mahina, pagpayat daw hindi daw healthy, pagpayat daw sakitin. No? Kaya ang laging sabi ng mga pasyente sa akin ng mga nanay, Dok, gusto kong patabain yung anak ko. Paano ba ako tumaba? Paano ba ako tataba? Kasi sabi daw nila, ang payat ko daw, mukha daw akong sakitin kasi payat daw ako. Ulitin ko, yung pagiging overweight or or normal weight, hindi siya marker ng health. No? So yung pagiging overweight, rather, nakakasama to sa katawan. No, in the long run. Pagpasensyahan nyo na po. No, wala po akong gustong patamaan po dito. Disclaimer lang po. No, pero since ito po ang binigay sa akin na topic po ni Pastor, kailangan po nating pasadaan po siya. No? Okay. So, paano malaman ang ideal weight? Next slide. Sa pamamagitan ng body mass index, I think ito na yung pinakasimple. Kasi calculator lang, malaman mo lang ang height mo, malaman mo lang ang timbang mo, tapos meron kang calculator, makukuha mo na siya. No? Ang BMI ay calculated measure ng timbang mo in relation sa height mo. So hindi to per age. Rather sa height mo, doon natin kinocompute yung tamang timbang mo. At ina-assess nito yung potential health risk associated sa pagiging underweight, overweight, or obese. No? So paano kukunin to? Next slide. Next slide. Yan. So ito sinimplify ko. Kasi ang formula nito, kilos mo na timbang divided by height mo in meter squared. Pero may shortcut kaming ginagamit doon. 50 kilograms ng weight mo divided by height mo in meters divided by height ulit by meters. Yun na kasi yung squared. So doon mo makukuha siya. Let's say 50 kilos. 1.5 meters. Ito ang average na height ng mga babae. Mga 5 feet, 4'11", 4'10", mga ganyan. No, average height ng mga babae. Pag kinompute mo siya, 50 kilograms divided by 1.5 divided by 1.5 is 22.2. No? So, picturean nyo na lang din siya kung gusto ninyo. No, para malaman ninyo. Kasi may reference range din akong ipapakita sa inyo para pag na-compute nyo, malaman nyo kung kayo ay saktong timbang, underweight, or overweight, or obese na. Okay? So, paano makukuha yung kung pounds kayo sanay, i-multiply nyo lang ng 2.2, tapos makukuha nyo yung kilograms. Or baliktad pala. Divided by 2.2, tapos makukuha nyo yung kilograms. Kung kayo ay sanay sa feet, nako, ito medyo komplikado eh. Gumamit na kayo ng Google. Pag ganun. Wala na akong time para explain siya. May technique akong ginagawa doon, kaya lang mahaba explain. Next slide. So, yan. May WHO. Pero since tayo ay Asyano, mga Pilipino, mas smaller ang build natin, mas strict tuloy. Kaya, less than 17.5 na BMI, ito ay underweight. 18.5 pala na BMI. Hindi ko sure kung bakit ganyan nakalagay. Tapos, 18.5 until 22.9, ito ay normal weight. Iba pala yung mga reference dito. Tapos, 23 to 24.9, mali-mali pala itong nakuha kong reference. I'm sorry. Yan ay overweight. Sige, picturean nyo na lang anyway yan. Okay na yan. Okay na yan. Basta ang important sa akin yung ano yung normal weight. Yun na nang malaman natin. Malaman nyo kung kayo ay below normal weight or above ng normal weight. Kasi importante na malaman yun. Bakit? Pag underweight, syempre, mas madaling tamaan ng sakit kasi nga kulang sa nutrition. Also, ang body fats natin ay insulation. So, kapag payat na payat,
mas madali kang lamigin kapag sobrang lamig. And at the same time, mas madaling mag-overheat dahil sa init ng panahon. Kaya mapapansin nyo na mas maraming payat na babae ang nag-heat stroke pagdating ng summer. Ganon siya usually talaga. No? On the other hand, pagdating sa overweight naman, yon mga na-mention ko kanina, yung mga side effect nito sa heart, prone sa diabetes, sa hypertension, sa mga cardiovascular diseases, no? Sa mga joint diseases din. So, paano kung underweight? Ang suggestion ko, increase nyo ang calories nyo. Marami akong tinatanong ng mga kabataan at mga early 20s na underweight. Ang tanong ko sa kanila, nagsiskip ka ba ng meal? Like let's say breakfast, or lunch, or dinner. Kalimitan sinasabi nila yes. Hindi na nagbe-breakfast kasi nagmamadali, or nalilimutan ng mag-dinner kasi pagdating ng bahay, matutulog na, or nalilimutan mag-breakfast at lunch. I tell you, malaking percentage ng calories yun nakukuha nyo sa breakfast at saka lunch. Yun ang isa sa mga reason kung bakit payat na payat tuloy. No? Although may mga iba na nasa lahi kasi nila. Kung underweight ka, pero yung kahit na malakas kumain, tapos yung pala yung nanay mo at saka tatay mo, payat din pala sila. So yun yung reason. Nasa genetics kasi. Nasa lahi kasi siya. Okay? Pero kung otherwise, baka nasa lifestyle siya. And then, kung overweight naman, stay away from food na mga empty calories. Kumbaga, konti lang nutrition nila, pero mataas sa calories from carbohydrates, from protein, from fats. No? Ang calories ng fats ay mas mataas kaysa sa protein at saka carbs na calories. No? And lalo na sa mga umiinom, I hope wala na, no? Sa mga umiinom, times 3 ang calories ng alcohol. Kaya sa mga manginginom, napapansin nyo, may beer belly sila. Malaki tiyan nila. Kasi mataas ang calories, sobrang taas ng calories ng alcohol compared sa carbs at saka sa protein and even sa fats. Okay? So, number 2 na point ko, physical activity. Enough physical activity. Kailangan natin magkaroon ng physical activity. Dok, naglalakad naman ako. Hindi yun ang tinutukoy ko. Damihan pa. No? Ang recommendation ng mga experts, mga doctors, ng Cardiovascular Association, ng mga Diabetes Association, is to do moderate physical activity. 5 days a week, 30 minutes per day. Ano tong moderate physical activity? Sinasabi ng mga pasyente ko, Dok, nagwo-walking naman kami. Paano yung walking nyo? Ganto, Dok. Anong physical activity yon? Kailan mo gustong pumayat? Kailan mo gustong ma-burn ang fats mo? After 50 years? No? Pag sinabing moderate physical activity, yung tataas ang heart rate mo, yung hihingalin ka, yung mas hirap ng huminga ng konti, na hindi ka makakakanta at pero kaya mo pa rin magsalita ng konti. No? Ganon yung tipo. So ito yung dance, kaya okay yung mga dancer natin dito eh. Every week may aerobic exercise sila dyan. Baka gusto nyo sumama, no? Kailangan lang na ma-meet nyo lang yung requirements nila. Meron lang din. Pero basta magtuloy lang kayo sa faith, who knows? Huwag lang dalawa ang kaliwang paa at dalawa ang kanang paa, pasado ka na. Okay? And jogging, mga cycling, pagbabike, pero mabilis-bilis na biking ito. No? Mga ganito. And may mga program na sa gym na pwede rin kunin. And spend less sa screen time. Kasi ang problema, bakit walang exercise? Wala na akong time. Paano? Nasa YouTube buong araw. No? TikTok na lang, 4 hours a day. No? Tapos lagi dyan, ML. No? Exercise ng finger, ng thumb nga lang eh. No? Hindi, yun ang gumagalaw. No? Yun ang na-exercise. Hinihingal ako habang nag-ML ako. Pero damihan yung physical activity. No? Wag lang puro screen time. Maganda rin nagpapaaraw. Kasi may vitamin D ang araw. No, pero mga lang, before 8 o'clock lang ng umaga,
Kasi beyond that, sunburn na makukuha mo kapag ganun. So, at saka pag lagi kang upo lang ng upo, walang ginagawa, kumbaga increase ang chance mo for heart diseases, weight gain, sabi nga dito early death mas madaling mamatay pag upo lang ng upo lang. So sabi mo sa katabi mo, galaw ka ng galaw. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Okay. Next, tulog. Proper sleep. Next slide. Okay. Ilan dito, alam nyo, sino dito ang 18 years old and below? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Hindi lang dito ha. Kayo rin kausap ko, so magtaas din kayo ng kamay. Okay? Baka akala nyo, musical director ako nandito, dito, tapos dito. Hindi ako gaganon. Basta pag nagtanong ako pang lahat kayo. Sorry, ngalay na ba kayo? Okay, sige. Okay na. Sige. So, pagkabataan daw, ang ideal sleep ay 9 hours and above. So, ito ang next na tanong ko. Sino dito ang nakakatulog regularly, as in araw-araw, ng 9 hours of sleep? At least, taas ng kamay. Very good. May isa. Dalawa? Tatlo? Apat? Yun lang? 5? Oh no. May problema tayo ng tulog dito. Sige, 8 hours per day. Bababaan ko ng konti. Taas ng kamay. Wow, at least may tumagdag. 7 hours per day. 6 hours per day. At least. 5 hours per day. 4 hours per day. Wow. 3 hours per day. Buti buhay pa kayo. 2 hours per day. Tao pa ba kayo? 1 hour per day. Wow, mga zombie na. Mahirap yun. Kasi maraming mga sakit ang nakukuha dahil kulang ang tulog. Sa heart, primarily, magsasuffer to. Mga muscle twitches, emotions din, dala nito. Sabi din, nabasa ko na isang article na kapag kulang ng tulog, mas madaling maging emotional, no? Mas madaling maging, ma-stress, ma-anxious, ma-depress, madaling maapektuhan ng bagay. Pero pag nakatulog, umaayos actually yung kanilang emotions. So, sabihin mo sa katabi mo, matulog ka kasi. ML kasi ng ML. Lagi na lang nasa TikTok. Ayan, okay. Your body is the temple of the Holy Spirit. No? Alagaan mo katawan mo. Paano ka maglilingkod ka sa Panginoon kung sakitin yan kasi hindi naaalagaan? Kung lagi kang absent, nagtuturo ka, wala kang tulog. Hindi mo alam, nagleleron-leron sinta ka na pala, hindi ka na nagpe-pray. No? Hindi mo alam na na iba na palang kinukot mong talata kasi lumilipad na yung isip mo. Tapos yung mga cell member mo ha? Tapos magtataka ka tuloy, bakit yung kinoconsolidate mo parang lagi nakakunot ang noo tuwing nagsishare ka. Kasi hindi nila maintindihan ang sinasabi mo kasi kulang pala sa tulog. Na? So, ayan. No? Doon na lang. No? So, alagaan natin yung katawan natin. Aside doon, I would also advise, stay away sa bisyo. No? Kung may naninigarilyo pa dyan. No? 17 types of cancers, bukod pa sa sakit sa balat, sakit sa baga, sakit sa puso, sakit sa bibig, sakit sa mga extremities, ubod ng daming sakit at wala pang nutrition na nakukuha sa paninigarilyo. So best stay away. Kuya David, vape naman mas safe to. May namatay na sa vape recently. 20 years o 20s lang. Tapos nawasak na fully ang kanyang baga, hindi na siya makahinga dahil sa pag-vape. So hindi rin siya safe, I tell you. No? Alak. Yun na rin sinasabi ko sa inyo. No? Kristyano ka. Wag na doon. No? And too much alcohol intake harms your liver, brain, heart, digestion, among other things.
So, pag-usapan naman natin ito. O sige, iningatan mo na yung kalusugan mo. Pero alam mo, pag ikaw ay nagtiwala sa Lord, may additional blessing pa ang Lord sa'yo. No? Lalo na sa mga naglilingkod dito, nagtuturo ng cell, naturally, pagod maraming beses, napupuyat sa pag-aalaga ng cell group, sa cell group natin, sa mga meeting natin, sa mga nire-ready natin dito. Tapos given nga, ang school ngayon mas fast-paced than before. No, nagugulat ako sa dami ng mga ginagawa ng mga estudyante ngayon. No? I salute you, mga martyr na mga estudyante. Ubod ng daming project at saka mga role play at mga exam na sabay-sabay. No, I salute you, mga martyr. Okay. Pero pag inunan nyo ang Panginoon, sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So pag inuna niyo ang Panginoon, kahit na concerned ka dun sa health mo, sa wellness mo, sa mental well-being mo, pero alam mo, pag inuna mo ang Panginoon, ang Lord na magpapala sa'yo dyan. Alam nyo, marami tayo dito na mga senior, na ang healthy nila, may mga pailan-ilan na mga konting sakit. Bakit? Nagko-conquest yan. Madaming exercise sa conquest, madaming walking doon. No? Tapos naaarawan pa sila. No? Tapos at the same time din, nasa-stimulate yung brain nila para hindi agad alam nyo, kapag hindi active ang brain, mas madaling tamaan ng Alzheimer's, ng mga dementia, no? Pero yung pagko-conquest, healthy yan. No? So, challenge sa mga kabataan na mag-conquest tayo. Healthy yan. No? And sabi rin dito, but seek, and yun nga, kasi nga, ginagawa nila yan para sa kingdom of God. Kaya pinagpapala even kalusugan nila. No? So, even sa atin, unahin natin yung devotion. Pagpapalain ka ng Lord dyan, yung kalusugan mo. Unahin mo yung, pag nag-fasting ka, nakakatulong. No? Hindi ko na yan sasabihin mga health benefits nito, kulang na tayo sa oras. Pero habang sinisik mo ang Lord, pinagpapala ng Lord yan, yung kalusugan natin. Mas nagiging healthy. Eh yung mental health, pagpapalain din yan ng Lord. Pag inuna mo ang Lord, kaya ng Lord pagalingin yung mga stresses natin sa buhay, yung mga anxieties natin. No? Alam mo, at one point nasabi ko, ang devotion ang aking pampakalma, ang aking antidote tuwing nababaliw ako sa stress. Pag devotion na ako, doon ako umaayos ang pakiramdam. No? So sabihin mo sa katabi mo, mag-devotion ka kasi. No? Yan, para hindi ka nababaliw. Okay. Pakatino ka na, mag-devotion ka na. At worship din, of course. At pagpapray din natin, paglapit natin sa Lord. Basta pag inuuna natin ang Panginoon, sa lahat ng gawain na patungkol sa Kanya, pagpapalain ng Lord yung health natin, yung wellness natin. Okay? Sige, mukhang napasaya ko kayo so much. Pwede na tayong tumahimik konti. Shh. Okay. 1 Timothy 4 verse 8. Sabi dito, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. So, even yung health natin, may some value din ito. Kumbaga, hindi naman sinasabi ng Bible na wala ng value ang pag-iingat ng katawan, ang pag-exercise, ang pag-weights. Sino dito ang nag-weights? Nagba-bodybuilding, nag-weights, nag-gym, at least nag-gym. O hindi naman nag-weights, basta nag-gym. Taas ang kamay. Ayan. May value daw yan, sabi ng Bible. For physical training, if is of some value, but godliness has value for all things. Kumbaga, sinasabi dito, may value yung ginagawa natin na pag-iingat sa health natin. Pero yung pag-honor sa Panginoon, panglahatan to. Even sa health natin, dama yun. Pag in-honor mo ang Panginoon, iingatan ng Lord ang kalusugan mo. No? Pag in-honor mo ang Panginoon, ilalayo ka niya sa mga karamdaman. Nasa Bible yun. Nasa Bible yun. No? Pag in-honor mo ang Panginoon, pagagalingin ng Lord ang mental health mo.
Pag in-honor mo ang Panginoon, tatanggalin ng Lord yung lahat ng mga sugat sa puso, lahat ng mga nararamdaman natin, lahat ng mga takot natin, pagagalingin yan ng Panginoon. Okay? Kaya una muna yung pag-honor sa Lord. Baka naman, hindi nag-church, hindi nag-a-attend ng cell group, nasa gym kasi. No? May time sa gym, pero wala akong time para sa Lord. Wag naman. Okay? Exodus 15 verse 26, sabi dito, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. So, sabi dito, pag nakinig ka sa tinuturo ng Panginoon, kapag ginawa mo ang tama sa paningin niya, no? So, yung pagtulog ba ng sapat at ng maaga, tama ba yon? Ayan. So, dadami na ang matutulog ng 9 hours ngayon. Sige, pipilitin kasi maraming schoolwork. No? Pero at least babawasan yung TikTok at saka yung mga iba pang ginagawa. Okay? So, if you do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord that heals you. Ang Lord na magpapagaling sa atin. Ang Lord na magpapreserve sa ating kalusugan. Next slide. Proverbs 3 verse 7 to 8. Next slide. Yung before pala. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. So, even yung health, pag nag-worship ka, ang sabi ng Lord dito, kapag nag-worship ka, tatanggalin niya yung sakit mo. Naniniwala ka ba doon? May ilan dito na worship pa lang pinapagaling na sila ng Panginoon. May ilan dito na pagkatapos ng altar call, during preaching, doon sila pinapagaling ng Panginoon. So sabihin mo sa katabi mo, worship ka na kasi para hindi nasakitin. Yan. No? Pangako to ng Panginoon na kaya niyang tanggalin yung sakit natin kapag nag-worship tayo sa Kanya. Very important ang worship. No? Very important ang worship. Proverbs 3, verse 7 to 8 pala. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So, important na number 1, be humble. May time kasi na pinagsasabihan ng magulang, ayaw makinig. Pinariringgan na ng magulang na ganito daw yung ginagawa, kaya laging sakitin. Ang dami kong mga sumpong na ganyan. Dok, sabihin mo nga sa anak ko na tigilan na nga ang pag-ML. Dok, sabihin mo sa anak ko na tigilan ng panonood ng TikTok. Lagi na lang nasa TikTok. Facebook na lang ng Facebook. Dok, sabihin mo nga sa kanya na matulog naman. No, hindi kasi natutulog. No? And yung mga kabataan naman parang tingin sa akin, ganyan. Nahiya kasi doktor ako. Tapos yung mga, pero pagdating ng bahay, ayun naman, diretso na naman sila doon. No, pero sabi dito, be humble. Do not be wise in your own eyes. Yung pinagsasabihan ka ng ganyan, may wisdom dyan. Pag nakinig tayo, para sa atin yun. Fear the Lord, shun evil, and this will bring health to your body. No? Marami akong mga pasyente talaga, I tell you. Tapos, ang dami nilang nararamdaman. Yun pala ang problema, tulog lang nila. Inayos namin yung tulog nila, umokay na siya. May pasyente ako, nag-a-anxiety. Talagang kita mo, dukot na lukot yung mukha. Bata pa to pero para nang pasas yung mukha niya. Dukot na lukot. Tapos inayos lang namin yung tulog niya. Pagdating niya ng clinic, nung follow-up niya, nakangiting ang aliwalas ng mukha. Nakatulog na kasi. No? So minsan ganun lang talaga. No? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang walang tulog yan? Dukot na dukot ng mukha eh. Pasas ka na ba? Matulog ka kasi. It is, no? Do not be wise in your own eyes. Pag pinagsasabihan tayo, makinig tayo. 1 Peter 2 verse 24. Sige, tama na yun. Shh.
page ulit. Okay. 1 Peter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Pinag-usapan natin yung health. Paano magiging responsible dito? Paano mamumuhay ng healthy? Ngayon, at kung paano na ang desire ng Lord ay maging malusog kayo. Ma-enjoy nyo ang blessing nang hindi kayo sakitin. Ma-enjoy nyo ang pagpapala ng Panginoon to the fullest kasi malusog kayo. Hindi kayo hirap, wala kayong sakit, walang masakit sa inyo, no? Walang problema sa isip, ganyan. Pero ang sabi ito ang gusto kong i-highlight, kung paano na ang Lord desires na tayo ay maging malaya sa mga karamdaman. Sabi dito, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Alam niyo, sabi dito, namatay si Jesus sa krus, binayaran niya ang kasalanan natin. Pero alam mo ba na hindi lang kasalanan niya ang binayaran mo, kundi karamdaman mo binayaran mo niya na sa krus. Bayad na ang kagalingan mo sa krus. Do you know that? Bayad na ni Jesus sa pagkapako sa krus yung lahat ng problema sa isip, yung problema sa katawan, sa lahat ng nararamdaman natin. Bayad na yan. Bayad na yan. You have access to healing. You have access dun sa pagpapalaya ng Lord dyan. Some of us may have yung mga chronic na mga sakit na pabalik-balik sa atin, nasa stress na tayo, or minsan di na lang natin pinapansin. We learn to deal with that. We learn to do even with it, no? And yung iba sa atin na naalipin kasi dito naman ang ino-oppress ng kaaway sa ating mga anxious thoughts, sa lahat ng mga takot natin, lahat ng mga phobias natin, lahat ng mga trauma noon, no? Sa lahat ng mga depression, sa lahat ng mga naranasan natin. But did you know, and I have come here to announce that by His wounds, you have been healed. May access ka sa healing na to. Palakpakan mo ang Panginoon kung naniniwala ka doon. May healing in Jesus. Magkano? Libre lang. Binayaran na niya na yan eh. Paano natin i-access ito? Sa last verse natin, James 5:14-15. James 5:14-15. So is anyone among you is sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So tinutukoy dito na nagbibigay ang Lord ng instructions. Gusto niyang ma-receive mo to. Hindi design ng Lord or intention na ikaw ay maalipin sa sakit, sa physical, or even sa isip, sa emotions. Hindi yun ang intention ng Panginoon. Naparito siya para magpalaya, hindi lang para sa kasalanan, kundi kahit sa karamdaman, naparito siya. If you learn to deal with it, kung kumbaga na-oppress ka doon, naging alipin ka doon, no, you haven't accessed itong freedom na bigay ng Panginoon para sa'yo. And ito, ina-explain ng Bible how it is. So, kapag meron daw may sakit, ipatawag daw yung mga elders. Sino itong mga elders na to? Ito yung mga matatagal na sa faith. Ito yung mga cell leaders natin. Pwede tayong ipag-pray. Yung mga primary, pwede tayong ipag-pray. Si pastor, pwede tayong ipag-pray para makawala tayo dito. No? Lalo na, napapagod na ba tayo doon? No? Sa lahat ng mga dinadala natin? No? Minsan, hindi physical health ang nakakapagod eh. Yung mental na problema, yung mental na illness, yun ang nakakapagod. No? Nakakapagod na lagi na lang takot. Nakakapagod na lagi na lang malungkot. No? Pero sabi ng Panginoon, no? Lumapit kayo. Lumapit kayo. And the prayer offered in faith will make the sick person well. Pangako to ng Panginoon. Pag pinag-pray ka, gagaling ka. If you have faith, you will receive whatever you ask for in prayer. No, sabi sa Matthew 21 verse 22. No?
So pag lumapit tayo sa Kanya, we can access this. You can be free. You can finally be free kung matagal mo na itong dinadala ngayon. And gusto kong maministeran yung bawat isa dito. Gusto ko na makatagpo ng bawat isa at ma-experience ng bawat isa yung freedom na dinadala ng Panginoon sa akin. Bakit? Bayad niya na to. Para sa iyo ito. Sayang kung di mo to matatanggap. If they have sinned, they will be forgiven. Minsan kasalanan to eh. Minsan kasalanan ang nagdadala ng sakit sa atin. Minsan pagpapabaya ng katawan. Minsan generational sin to. Kumbaga kasalanan ng lahi natin. No? Pero kailangan natin, so in that case, kailangan lang natin i-confess ito. Ihingi ng tawad yung kasalanan. And then ang Lord, kaya niya magdala ng kagalingan sa atin. No? So makikita nyo na although responsibility natin yung kalusugan natin, and makikita rin natin dito na will ng Panginoon na bawat isa na ma-enjoy itong good health. Ma-enjoy ito. Can you envision that? Ito, na malaya ka na sa lahat ng mga ito. If you do, rise up. Tayo ka. Tayo ka. No, tayo ka. If any one of you na may gustong ilapit sa Panginoon, na meron kang karamdaman, physical health, sa isip, sa emotions, meron kang gustong ilapit sa Panginoon, gusto ko ng kagalingan, gusto kong makalaya dito, no, come here in front, di pala up, dito lang sa baba, come here in front. Come here in front. And tinatawagan ko rin yung mga primary, ipagpapray natin sila. May healing in the name of Jesus. No? Ika-claim natin yan, may healing in the name of Jesus. No? Pagagalingin ka ng Panginoon, ito ay pangako ng Lord. Don't miss that. Don't miss that. Magpapagaling ang Panginoon. Desire ng Panginoon ang pagpapalaya. No? Binayaran na to ng Panginoon. Bayad na to ng Panginoon. You can have access to that. Okay. Ipag-pray ko muna kayo. Ipag-pray ko muna kayo bago tayo mag-start dito sa ministry ng healing. Sige, Father God, salamat po dito. Salamat po, Panginoon, dun sa mga pangako niyo po, Panginoon, dito sa word niyo, sa mga nabasa po namin, Panginoon, and throughout dito po, Panginoon, sa inyo pong salita po, Panginoon, na salamat po na nagmamalasakit po kayo, Panginoon, sa amin. Salamat po that you love us so much and napakalaki, napakalawak ng inyo pong biyaya po, Panginoon, na Lord, willing po kayo. And Lord, desire nyo po na i-deal po, Panginoon, even yung mga sicknesses na dala po namin, Panginoon. Salamat po that you have compassion. Salamat po na nahahabag po kayo sa lahat ng mga na-oppress po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, mga ito. And I pray, Lord, ito po yung mga tao na lumalapit po, Panginoon, sa inyo to come for healing po, Panginoon. I pray yung pagpapalaya na igawad mo po, Panginoon, sa Kanya this instance po, Panginoon. At maranasan po nila yung kalayaan dahil ito po ang nasusulat sa inyong salita. Dahil ito po ay inuutos niyo po. You have decreed this. You have promised this. You have said so, O God, dito po sa inyo po ang salita. And this we claim in the name of Jesus. Amen. So, lahat tayo maipagpapray sa lahat ng mga pipila. So, dito, yung mga nasa harap, sila yung unang maipagpapray. After ninyo, pwede na kayong bumalik. And then, all the rest, move forward until lahat tayo ng gustong pumunta dito sa harap na ipagpray na tayo. Sige.